2 days na lang, NBA Finals na. Tingnan muna natin ang preview ng hari ng East and West. After 25 years, nakapasok na rin ang Indiana Pacers sa NBA Finals. Pagkatapos silang tinalo ang Bucks, ang Cavaliers na top 1 seed, pati ang New York Knicks. Maganda ang pinakita ng kupunan na to at ang makakalaban nila ngayon ang OKC. Ang huling NBA Finals appearance ng OKC ay noong 2012 pa, 13 years ago, noong nandun pa si Kevin Durant, Russell Westbrook at si James Harden. Bago mukha ang makikita natin sa rosters na to, nakita natin kung paano sila nag-dominate ngayong season. Pinangunahan nga lang naman sila ng kanilang MVP ngayong season at ang West Finals MVP walang iba kundi si SGA. Tara at balikan natin ang long run ng dalawang kupunan na to ngayong season. At kung baller fanatics ka, huwag mo na makalimutan mag-subscribe sa ating channel para mahaba-haba ang ating kwentuhan. Noong 2020 ang nag-champion ay ang Lakers at ang kanilang Finals MVP walang iba kundi si LeBron James. At noong 2021 naman ang nag-champion ang Milwaukee Bucks at ang kanilang Finals MVP ang kanilang star player na si Giannis. At noong 2022 naman balik kampyonato ang GSW at nakuha na rin ni Stephen Curry ang Finals MVP. At pagsapit ng 2023 ang nag-champion naman ang Denver Nuggets. Pinangunahan ng kanilang Finals MVP ng kanilang star na si Joker. At last year naman 2024 NBA champion ang Boston Celtics, ang kanilang Finals MVP si Jaylen Brown. Pero ngayong season hindi nila na-defend ang kanilang title. Pero ngayong 2025 NBA Finals, bagong mukha ang ating makikita ngayon. Tara at tignan, pag-aralan ang kanilang mga stat sheets this season. Kung sino nga ba ang lamado at dehado sa labanang ito. Napakaganda nga ng pinakita ng mga young core players ng OKC ngayong season at pagdating ng playoff. Ito nga pala ang kanilang mga team leaders ngayong season. Take note, hindi ito playoff stats. Pinangunahan ito ng kanilang MVP na si SGA. Nag-average nga ito ng 32.7 points per game. At ang kanilang rebound leader naman si Hartenstein na nag-average ng 10.7 rebound per game. Dating naman sa assist, pinangunahan ulit ito ni SGA na 6.4 assists per game. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nanalo ng season MVP ngayong 2025 si SGA. Mula ba namang umpisa ng season at hanggang ngayong playoff at haharap na sa finals, pinakita niya ang consistency at ang kanyang pag-dominate sa bawat laro. At meron pa siyang chance na makuha ang history kapag nanalo sila sa finals. Kung makakamit niya ang finals MVP kung nag-champion sila. Pero malaki ang chance according to survey na 85% kung mananalo ang OKC, siya ang mananalo ng finals MVP. At siya maging kauna-unahang player na makakakuha ng Season MVP, West Finals MVP at Finals MVP in one season. At hindi lang naman si SGA ang gumagawa sa OKC, kundi kasama rin naman niya ang rookie big man nila na si Chet Holmgren, na isa sa pinakamagaling na shot blockers sa NBA ngayon, na meron siyang average na 2 blocks per game sa playoff. Grabe ang laruan ng batang ito. Sobrang haba pa ng kanyang wingspan, mabilis tumalon, kaya epektibo siya sa weak side help defense. Ito ba, bagamat big man, may kakayahan si Holmgren na tumira mula sa labas. Above average 3-point shooter para sa kanyang posisyon. Nakakapagbigay siya ng stretch element na bihira sa isang 7-footer na tumutulong ito para mas bumuka ang court para kina SGA at Jalen Williams. Marunong ding gumalaw on and off the ball at marunong umangkop sa fast-paced at switch-heavy defensive schemes ng Thunder. Matapang pero maingat, hindi rin siya basa-basa nagte-take advantage ng mas physical na big men. Marunong siya pumasa at magbasa ng spacing. Fit siya sa modern style of play ng OKC. Kahit na siya 7'1", mabilis siyang makagalaw, kaya niya mag-dribble, kaya niya mag-switch sa maliit na guard kapag kinakailangan. Kaya niya mag-defense sa perimeter, hindi lang sa ilalim ng basket. At nandito rin naman ang kanilang secondary playmaking na si Alex Caruso. Grabe ang laruan din niya ngayong season. Isa lang naman siya sa pinaka-underrated pero high-impact role player sa NBA. Kilala siya sa kanyang defensive intensity, basketball IQ at hustle plays. Isa sa pinakamahusay na perimeter defender ng NBA. Kayang bantayan ng top guards at wings. Kahit nga si Jokic, how many times siyang inistil ang bola sa kanyang kamay, na nag-lead ng turnover at nag-convert ng points. Iba rin ang basketball IQ and positioning ni Caruso. Napakatalino sa court. Laging nasa tamang posisyon sa depensa at marunong mag-rotate o mag-switch ng tama. Meron nga siyang tinatawag na glue guy instincts. Palaging tumutulong kung saan kailangan kahit hindi laging nakikita sa stat sheet. Marunong ding magbasa ng passing lanes para sa mga timely steals at deflections. Kilala din siya sa kanyang effort plays, diving for loose balls, taking charges, boxing out kahit malaki ang kalaban. Siya nga ang kanilang energizer ng bench at kaya rin niyang mag-starting role. Ilan lamang sila sa magpapahirap sa Pacers. Hindi pa dito kasama si Jalen Williams. Grabe ang laruan ng buong OKC. Pagdating sa playoff, ito naman ang mga team leaders. Nangunguna pa rin si SGA na mayroong 29.8 per game. Sa rebound naman, nangunguna si Holmgren na mayroong 8.6 per game. Si SGA pa rin nangunguna sa assist na mayroong 6.9 per game. Steals naman, ang nangunguna si Alex Caruso na mayroong 1.8 per game. Block naman si Holmgren na mayroong 2 blocks per game. At ang OKC, ang top 1 defensive team mula season hanggang playoff. Paano nga ba masosolusyonan ng Pacers ang OKC?
OKC sa kanilang paghaharap. Dating naman sa Pacers, nakita naman natin kung paano nila tinalo ang pinakamalakas na team sa East. Even ang top 1 seed na Cleveland Cavaliers. Ito naman pala ang team leaders ng Pacers ngayong season at hindi ito playoff. Sa pangunguna ni Siakam na merong 20.2 per game at sa rebound na merong 6.9 per game. At nanguna naman sa assist ang kanilang star player na si Haliburton na merong 9.2 assist per game. Isa din ang kanilang star player na si Haliburton ang magpapahirap sa OKC. Kilala natin siya sa kanyang elite playmaking at vision. Isa sa mga pinakamahusay na assist leader sa NBA ngayon. Kayang-kaya mag-facilitate ng offense ng mabilis at epektibo lalong-lalo na sa transition. At kilala din natin siya sa kanyang 3-point shooting. Mataas ang percentage niya sa catch and shoot and off the dribble threes. Lalong-lalo na sa crunch time, isa siyang clutch player. Ilang beses niyang ginawa ito ngayong season at hindi lang sa season kundi pati sa playoff. At kilala din natin siya sa kanyang basketball IQ at leadership. Parang coach nga siya sa loob ng court Binabasa ang depensa, gumagawa ng tamang desisyon. Katulong din naman ni Haliburton ang veteran forward na si Pascal Siakam at siya rin ang nagkamit ng East Finals MVP. Kilala natin si Siakam sa kanyang length, agility, and experience. Lalo-lalo na sa kanyang scoring versatility. Kayang umatake sa loob gamit ang kanyang spin moves at footwork. Isa din siyang pinakamahusay na coast-to-coast forward sa NBA. Lagi tumatakbo both on offense and defense. Kilala siya sa kanyang effort plays, offensive rebounds, loose balls, at hustle defense. At isa rin niyang dadalhin dito ang kanyang championship experience sa Raptors. At ito naman pala ang kanilang mga team leader ngayong season. Sa pangunguna ni Siakam sa puntos na merong 21.1 per game, sa rebound si Siakam din na merong 5.8 rebound per game, Haliburton na merong 9.8 assist per game, si Nembhard na merong 1.6 steals per game, sa blocks naman si Turner na merong 2.2 blocks per game. Kung ang OKC ay nangunguna sa depensa, ang Pacers naman ay nangunguna sa opensa. Kilala din ang Pacers sa kanilang elite playmaking, balance scoring, and deep rotation. After 2 days, makikita natin magsasagupaan ang dalawang team na to. Wala ngayon sa finals ang mga familiar faces. Sina LeBron James, Stephen Curry, Jason Tatum, Giannis, and Jokic. Pero para sa'yo, sino sa dalawang kupunan na to ang makakakuha ng kampyonato? Ang top defensive team na OKC Thunders o ang top offensive team na Indiana Pacers? Pwede bang paki-comment sa baba kung anong prediction mo this coming NBA Finals? And again, don't forget to subscribe. Thank you for watching.